sarili ninyong sakit ng ulo. Alam mo na sa konstitusyon yan, mabigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Digong, ide-demanda daw itong si PBBM dahil sa pag-cancel ng maisog sa Bulacan. Diba? Dahil pumalpak sila at ngayon sinisisi nila itong si BBM. At baste, Romes back din, di ba? Dahil nga doon sa maisog na hindi natuloy at sumablay at kung ano-anong dahilan na sinisisi talaga kay BBM. So narito guys, panoorin muna natin yung maiksing video ng Tatay Digong ng mga DDS. Alright? Pasok, Mang Kanor. Sarili ninyo. Alam mo sa konstitusyon yan, mabigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody and you just cannot violate it kasi magkakaroon ka ng kaso yan that ang hatol niyan is dismissal from the service. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos, hindi tatagal yan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyo sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos, hindi tatagal yan. Balang araw, bababa yan ang Yan guys, napanood nyo, Tatay Diggs nila, di ba? So, sabi niya, darating yung araw, bababa din niya si Marcos. At binalaan pa, di ba? Nagbanta sa mga local official na sumisikil daw, di ba? Sa karapatan nila bilang isang peaceful rally daw. Dahil nga doon sa Maisog, doon sa Bustos, Bulacan. Yan guys, di ba? Pero ang sisti dito guys, yung pwesto na yon ay pang private talaga. Private siya, hindi sa public. So nung una, parang sinasabi nila na nagkasundo daw yung may-ari tsaka sila yung organizer ng Maisog. Tapos yung last 2 minutes, di ba? Nagpadala daw ng abogado. Itong may-ari siguro naisip niya baka mamaya magkagulo, ay magkakaroon pa siya ng pananagutan, di ba? Bagamat sabi nila may kontrata daw sila na nag-agree silang pareho. Kinalaunan yun na nga, naglagay nga ng mga karatula na this is private property, di ba? Kaya hindi sila natuloy kasi hinarangan din daw. Ang dami nilang dahilan guys. Pero marami nagsasabi, kaya nga pinatigil yan, unang-una, wala naman talagang halos dumating. Kainit-initan ng araw, tapos sa Bustos, Bulacan, di ba? Parang napakahirap bumiyahe at talagang hindi naman solid ang suporta maliban kung may bus talaga sila na panghakot sa mga tao. So yan guys, di ba, nagsasalita nga si Duterte na hindi rin niya ginagawa yan, yung pagsupil ng mga karapatang mag-rally, pero nung panahon niya, di ba, hanggang ngayon, di ba, may kaso pa sa International Criminal Court dahil nga sa human rights, di ba, nagkakaproblema siya ngayon, di ba? So, ngayon, yun na nga, kung mayroon pala silang agreement na may-ari ng lupa na dapat kung saan sila magra-rally, pwede naman nilang i-demanda, di ba? At bakit hindi nila nilalabas kung sino tong kausap nila? Kasi may napanood tayong mga BBM vloggers daw, sabi, parang paka nga lang daw ito. Kumbaga, palabas lang ang lahat para kumuha ng suporta sa taong bayan at makisimpatya sa mga DDS na alam naman natin pag sinabi nilang rally, hindi naman talaga rally ng iba't ibang grupo kundi mga DDS lang to at mga Kibuloy. Di ba? Grupo lang ni Kibuloy. Kasi di ba guys, bakit nila susupilin yan nung panahon
nung nandun sila sa Liwasang Bonifacio, 7 araw sila doon. Di naman sila pinagbawalan, di ba? Dumating pa si Digong, dumating pa si Sara. Anong nangyari? Wala din. Na iniisip nila, baka darami sila at didiretso ng Malacanang at bababa na sa pwesto itong si BBM at ang uupo itong si BP Sara, di ba? Nakita natin yan sa kanilang mga rally. Kaya nga talagang hindi sila tumitigil guys hanggat hindi masisira itong si BBM. At itong si Baste guys, may eksena naman itong si Baste. Ang sabi ni Baste guys, yan. The action taken by the administration against the scheduled Hakbang Maisog peace rally Bulacan today is clearly violation of the people's right to peaceful assembly. What they did as or proven once again, they do not respect the Filipino people. This will silence us. Rather, this will inspire us or more to continue to fight transparency, accountability, and against any form of oppression by the current administration. We shall continue to protect the Constitution. So yan, may action na naman si Baste, may nalalaman pa silang Constitution, di ba? Sa Dragon War nga, kino-question nga yun, di ba? So yun na nga guys, alam naman natin talagang hindi tumitigil itong pamilya Duterte, di ba? Talagang kaya nga minsan diyan naiinis guys yung mga yung mga BBM vloggers, bakit patuloy pa rin pinoprotektaan ni BBM itong si Sara sa kabila na yung kanyang mga pamilya. Hindi ba niya ito nakakausap, di ba? Wala ba silang GC na tay? Baste, di ba? Sabihin ni Sara, paano pwedeng tigil-tigilan yun na yan? Kasi boss ko yung binabanatan nyo at pangulo ng ating bansa. Nasisira din ako sa inyo. Sana wag naman ganyan, nadadamay ako. Di ba? Hindi ba niya kayang sabihin yan, guys? Nitong si Sara sa kanyang kapatid. Bagamat sinasabi niya na pananaw daw nila yon, pero hindi, di ba? Out of delicadeza na lang nakikipagtrabaho ka sa administration ni BBM, tapos ang pamilya mo tirada ng tirada sa pangulo, di ba? Kaya nga nabubisit itong si Lisa, di ba? So hindi to titigil guys, marami pa tong gagawin. Kaya isang nakakainis din, di ba? Yung ICC, pinipilit ni BBM na walang sovereignty. Hindi titigil tong na to. Itong sila Duterte kapag hindi niya ito pinahuli sa ICC. Sasakit ang ulo niya at huwag siya masyado makampante. Baka kahit pa paano guys, itong mga Duterte may pa to. Kumbaga may asim pa to. May mga supporter pa to. Baka nagiging kampante lang itong si BBM, di ba? Dahil nga nandyan si Sara, baka hindi niya alam, bukas makalawa, di ba? Gaya ng sinasabi lagi ni Digong, na babad din niya sa pwesto. Nasabi niya dati, di ba? Ayoko magaya ka sa tatay mo na hindi maganda, di ba? Yung unang maisog na pagbaba niya sa pwesto, baka magaya ka. Di ba? Nasabi na rin niya yan, guys. Kaya sana, lalong mamulat itong si BBM, ang kanyang gobyerno habang inaayos ng ating bansa, di ba? Dapat talagang wise na mag-isip, baka mamaya magulat na lang sa wala na sa pwesto. Si Inday Sara na ang nakaupo dyan dahil sa destabilization, di ba? Ng mga Duterte, campus, lalo na itong sila mga Celis, Badoy, di ba? Sila Aring Roque, patuloy guys, ang banat nila, bakbak nila kay BBM. So okay guys, anong masasabi nyo dito? Kay Digong, talaga kayang ididemanda niya si BBM, di ba? Para manahimik na, bumesto na si Sara at itong si Baste patuloy ang kanyang pagpupuna sa gobyerno. Pero yung Davao nila, hindi nila mapuna-puna. Alright? Hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.